natin mga idol. Ayan. Oh, nag 9 volts na siya. Kanina 6 volts. Revolution mo. Oh, nag-13 na mga idol oh. Geberit mo. Oh, 13 ah. Okay na. Ayan. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Rusi 125. Ang issue ng motor ni boss, luma na daw yung kanyang battery, kaya naman nagpalit siya. Lumipas yung 4 na araw daw. Bakit daw nawalan ng busina? O check natin. So bago lang yung battery. O busina, wala. Starter, wala. Flasher, so wala lahat mga idol. So pag bumibili tayo ng battery, tayo na mga rider o mga namamasada, bago tayo bumili ng battery, ang tip ko sa inyo, ipacheck nyo muna yung kanyang charger kung gumagana, kasi may pagkakataon po yan na bumili ka ng battery, yung ating charger kaya niyang palubuhin yung battery. So pag bago po yun, pinalobo niya, doble-doble gastos po tayo. Kaya pag bibili tayo ng battery, pacheck muna natin kung okay pa ba yung ating charger. So ito, Dayo from Talimundok, Urani, Batan. O shout out sa Talimundok Toda. So sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So ang una natin gagawin, tanggalin na muna natin yung kanyang cover para ma-expose natin yung kanyang battery. So yung mga padreng, na-expose na natin yung kanyang battery. So dahil bago lang daw yung kanyang battery, gamit yung ating test light, dapat mapailaw natin yung kanyang battery. So yung isang clip, lagay lang sa negative. So dapat iilaw yan mga boss. At sa pagkakataong yan, negative, walang supply yung kanyang battery. So itry natin pa tadyakan kay bossing. Dapat yan iilaw. Pakitadyak mo boss. Tadyak. So ibig sabihin hindi kumakarga. Nakakambi ba? Nakakambi. O yan, naka-neutral. Tadyak. Kahit nakapatay yung makina. Kahit patay. Sige. 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 Ops, okay na. Ilaw. Isa pa. Isa pa. Ayun oh. Tingnan nyo mga idol oh. May ilaw siya oh. O try natin, paki-start mo. Check natin kung lalakas. Okay. Start na muna natin. Ayaw na yata mandar boss. Ayaw na yata boss. Paki-on mo ulit. Ayaw na. Ayan. So yung mandar na mga idol, check natin. Sige, birit mo. Sige, birit. Birit ko pa, birit ko. Okay na. Okay na. Patay. Kung mapapansin nyo mga idol, yung ilaw niya malabo. Ayan o. Malabo po yung ilaw. Pumapasok yung kuryente dito sa kanyang battery, pero malabo. So ang gagawin natin dyan, para mapatunayan natin yung eksaktong voltahe na pumapasok sa battery, gagamit tayo ng voltmeter. So kuha muna tayong voltmeter. Gamit yung ating voltmeter, lagay lang natin yung kulay black, negative dito sa negative, yung red dito sa positive. Dapat yan nasa 14 volts, 13 to 14 volts ang ilalabas na supply mga boss. Pansinin nyo mga boss oh, 5.48. Birit mo, boss. Birit. Yeah, birit mo. Sige pa. Okay na. At sa pagkakataong yung mga boss, yung pinakamataas niyang supply ng kuryente ay 6 volts lang. So sa tingin nyo, ano yung problema? So ibig sabihin, hindi sumasapat. Pakipatay. Hindi sumasapat yung supply ng kuryente papasok dito sa battery, sapagkat 5 to 6 volts lang. Dapat po yan at least nasa 14 volts yung linalabas na kuryente.
So bago tayo magpalit ng pyesa, dapat i-troubleshoot natin yan. Minsan kasi may mga lost connection. So ang gagawin natin dyan, i-check na muna natin dito sa kanyang stator. I-check natin isa-isa yan hanggang matumbok natin yung eksaktong sira niyan. At dito sa kanyang stator mga boss, merong wire dito. So tatanggalin na muna natin yan. Minsan kasi maluluwag yung socket, cause din po yan kung bakit hindi siya nagsusupply ng magandang kuryente. So kunin na muna natin yung galing sa stator. At dito sa kanyang socket ng stator, may makikita tayong blue na may white. Ito yung pulsar positive, yung kulay pink siya yung charger, yung green na may white pulsar negative, yung kulay yellow siya yung ating lighting. So tanggalin na muna natin yung socket. Using a test light, clip it dot to the negative of the battery. The pink and yellow wire dot is the charging coil and it's our target wire. While kicking the kick dot starter pedal, the pink and the yellow wire must not create a power using a dot test light. At this point, the yellow dot wire create power, that is, the sign of burn magnetic dot coil. Remove the MAG and ETO dot cover and replace dot the stator with a new one. Ayan confirm mga boss sunog lahat. Papalit natin. So yung mga padreng, nakakabit na natin yung kanyang stator. So ibalik na natin yung kanyang stator socket. So dito balik na natin sa taas. Idol, dapat maglabas ng kuryente dito sa ating battery. So lagay lang natin yung clip sa negative. Pansinin nyo walang ilaw Pakitadyak mo. Dapat yan iilaw yan. Nakapatay yung ating switch. So pag tinadyakan dapat ilaw. Huwag mo nang iyon. Okay, tadyak. Ayan lakas okay, baba ka. Nakita mo kalakas. Ngayon, para mapatunayan natin na okay yung ating trabaho, ang gagawin natin mga idol, tanggalin natin yung positive terminal ng ating battery. So ayan, tinanggal na natin yung positive terminal ng kanyang battery. So gamit ulit yung test light, naka-negative. Dapat ito, iilaw yan kapag tinadyakan. So pakitadyak, kahit nakapatay yung susi. Okay, tadyak. Okay. Ayan lakas Okay, ang gagawin natin kanina mga idol, pinapaandar niya, tuluyan ng ayaw umandar dahil talagang sunog na yung kanyang winding. So, ang gagawin natin, hindi na muna natin ibabalik yan. So, papaandar muna natin yung motor. Sige, pakipaandar mo. Okay, hindi nakakabit. One click lang mga idol. Isa pa. One click. Busina ka, busina. May busina. Placer ka, boss ko. Placer. Na? Relay. May problema. Busina. Headlight. Yan may headlight na rin ngayon, sige, pakipatay. Pakipatay mo na. So, yun, mga idol, nasolusyonan natin yung problema ni boss na ang problema pala nito, ayaw magkarga. So, nagpalit siya ng battery para daw magamit yung kanyang mga busina, placer, pero hindi doon ang problema. Ang problema niya, yung kanyang stator. So, ibabalik na natin yung positive terminal ng battery. Tapos, i-check natin kung gaano kalakas. Kanina, maximum na 6 volts lang yung binabatong kuryente ng stator to regulator papuntang battery. Ngayon, babalik natin to.
gagamitan natin ng voltmeter, dapat aabot na yan ng 12 to 14 volts o 12 to 13. So balik na muna natin yan. Gamit yung ating voltmeter kanina, maximum 6 volts may get. So try natin pa anda rin, boss. O, nakakabit na yung ating battery terminal, yung positive. So yung black, ilagay lang natin sa negative, yung pula positive. So check natin, dapat papalo na yan ng 12 volts pataas. O yan, nagka-flasher na. Pakipatay yung flasher. Ayan. So dito, check natin mga idol. Ayan. O, nag 9 volts na siya. Kanina 6 volts revolution mo. O, nag-13 na mga idol. O, give it mo. O, 13 yan. Okay na. Ayan. So yun, nakita nyo, kulang 14 na yung kanyang voltahe. So ang sira niya yung kanyang stator at tuluyang nang nasunog. So ayan, mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.